Hello guys, good morning. So like sa akong mention before, so akong ihatag ang niyuhang mga activity tulo-tulo. So karon ako ihatag ang activity 4, 5 and 6. Actually, daghang pa ta nino pero limited ra ton time. Naano tay activity nga regarding barcode scanner. So daghan pa na siya at 9 unta ni ka buok. So una man lang ako ang gihatag katulang mga common kayo ang gamiton if magbuhat mo app jud if magka-project mo. So karon ang next atong activity sa activity 4 is about na siya sa map. So kung kabantay mo sa kanang Maxim, sa Foodpanda, sa Grab, ni sila nga mga app naa na sila yung mga common. So na sila yung mga map. So ang map dito makita ang mga posisyon sa rider, kung asa na ang ilang delivery, asa ang location sa store, asa ang location ni customer. So na siya yung mga yun ana nga functionality. So mo na ato ang i-discuss karon no saan siya pag-implement. So sa ako alam personally dugay ni na ako siya nakatunan kay daghan gyud siya way. Pero nakita nako unsa ang pinaka best niya nga pwede ninyong i-follow. Then ang akong gi-set up diyan ni para mas easy na lang siya. If i-click nimo ang activity 4, nag-create na ko empty nga screen. So kabalo na mo na simple na lang kaya siya. Then sa GPS, then sa camera, diri nga part mag-access ta sa camera. So karon ari ta sa map implementation. So unsa siya paggamit og map. So para ato na siyang ma-create need ta og another third party. Gitawag siya og ah, capacitor map. So if ato siya i-back, makita niyo siya nga na siya mga sample image no. Mao ni siya ang mahimo niyang result if ma-follow ninyo og sakto. So yun ana siya. For example kini yun ana iyang porma. So balik ta sa documentation. So naay third party nga library nga gamiton gitawag siya og capacitor. So ang purpose sa capacitor is siya ang naay access sa mga actual features sa imong device. For example, if ma-access ka og storage sa SSD sa imong cellphone, if i-access nimo ang browser. So makita nimo diri nga daghan sa gipang offer nga functionality. Bisag ka ng mga push notification dari unta na. Pero wala na tay time para ma-discuss na siya. Then pwede raman mo mag-study ana if interested jud mo ani nga topic. Then ari ta sa Google Map. So ang capacitor na siya own nga API nga mo deliver sa unsa pag-implement sa Google Map API. So if moari ta diri na siya instruction unsaon siya pag-create sa iOS. Then naa po siya instruction unsaon siya pag-create diri sa Android. Then na po siya gi-require, na siya gi-require nga API key. Ang kining API key actually license ni siya, mopalit jud ka ani. Mahal sa siya. Then since siyempre di pa mo pwede mo gasto. So nako ihatag nga API key. Then after 90 days automatic na siya ma-delete ra para di ko makabayad sa ah, next month billing niya. So nako gi-purchase nga API key para lang ani nga implementation na to. Tagan-ra ta mo sa copy na later. So mag-start ta og implement. So ang giingon niya diri, to use Google Map SDK on any platform. So meaning ana pwede siya sa iOS, pwede pud siya sa JavaScript. Basta JavaScript gani, meaning ana sa browser. So ani di mo buhaton imo siyang i-install kini siya. So easy ra kayo, imo ra siyang i-install. Then wait lang kang ma-install na siya. Then na ako gi-create ng daan nga screen katong akong gipakita gani ha. For example diri sa map. So mo ni ang empty screen nga akong gibuhat. So diri ta mag-implement og map. Then so while nag-install na siya, okay na, proceed na.
So ang next atong buhaton is dili di pa ta makaparanan ni later lang. Then regarding sa API key is akong ihatag daan ang API key, ako lang i-paste. Wait, ako sa kuhaon. So mao ni ang iyahang API key. I-send lang ni nako sa chat niya. Free pa ni siya para ninyo. So nagbayad ko ani. Then ako rin siya i-disable after 90 days. So, since Android man to ang focus diri sa discussion, maulaw sa diri sa Android. So, na siya gi-instruct nga mag-allow ka ani. Pero, since browser pa man ato ang view, dili pa nato siya need. Need din nato siya basta mag-create na jud ta og Android nga APK kanang ma-install na sa device. So, pwede pa na nato siya i-skip for now. So, kini i-follow sa na siya. Matag ra ka instruction niya unsaon siya pag set up. So mo diretso ta diri unsaon siya pag-implement na diretso na jud didto sa ato ang app diri. So bahala sa map, then imo ni siya i-copy. So actually easy na jud kini siya. Mao ni siya advantage nga magamit ang API kay easy na jud kaayo ang implementation. Dili na siya the same sa una sa time na mo mga 7 years ago or 5 years ago nga amo jud siya i-set up tanan, hassle jud kay siya. Then kining API key dili na siya din i-set up arita sa data. So dili na to ibutang ang API key. Then na siya gipangayo nga map reference. So dili pa din nato na siya ma-implement no, need ta og function. So asynchronous init map. So meaning ana initialize map. Then pwede na nato siya i-copy diri. Ato lang siya itarong og arrange para dili kay siya hugaw tanawon. So kini siya kinahanglan siya og this kay para ma-access niya ang kini. So kini ang gipangita diha ani niya is HTML element. Then kining map ref gidirect na niyang access kini siya. So ato siyang i-declare as HTML. So dili na siya, wala na siya nag red. Then para automatic na siya og run, ibutang na nimo siya diri sa mounted, then this. So if imo na siya iparan, dili pa na mo gawas ang map. If naa man gani, if tanaw nimo siya, diugan na siya ni load ka na may bagong API ang gi-use. So if makita nimo dinhi na siya optimized dependencies change. So gi-reload niya kay nakita niya nga naay bagong API ang gi-use. So iya siya gi-optimize. So wala pa na siya kay ang reason ana if napay kulang. If tanaw nimo siya, ningon siya nga
container element is required. So na siya gipangita kini siya. Nida nimo siya i-declare diri kay diri man ibutang ato ang map. So ID ang gipangita. So nana siya container na. Pero dili gyapon na siya mogawas kay ang reason ana is wala siya style sheet. So butangan nimo siya og style sheet para ma-set nimo unsa iyang size. Kini sa babaw pwede ni siya. So sa previous din siya nga kunog copy paste ra. So ato lang i-paste. Then ato na siya ilisan og ID niya map. So makita nimo siya nga nana ang map na implement na siya. Then if tan-aw nimo siya, wala siya na fully fit jud sa screen. So ato na siyang i-center. So ato siyang 100 100% nga VW, meaning ana is view width, ang viewable width niya. Then pwede pud nato siya 100 view h, meaning ana viewable height ang makita niya nga height. So makita nimo siya nga naka-fix na siya. So di ba? Easy ra jud kaayo siya i-implement. So if imagine nimo guys karon sa Google Map kini atong gamit API. So ni-take ra siya og ah, 7 minutes pag-implement. Pero sa amo sa una 5 years ago, kabaw ni take ni siya og 3 days para ma-implement siya. Kay hard code kaayo sa amo before. Then nala ko'y ipa-change. If tan-aw nimo siya diri na siya center, latitude, longitude. So meaning ng LNG longitude ni kini latitude. So naka-point din siya sa exact location. So sa ka position. So ang bato na to ana aton siya ilisan. So for example sa ako adre naman ko sa Ormoc. Actually ang akong location dito guys nako sa Sabang Bao. So medyo bukid di siya din he. Adyo may babaw sa bukid. So mo nang medyo hinay kang internet dire. So naa mi diri. So kini nga part, kini exact nga balay na ako dinhi gapuyo karon. So if tan-awon nimo siya akong gipuy-an diri natuyukan mi diri og kahumayan. So mao ni amo ang location karon. So para makuha nimo if para ma-point nimo ang imong location diri, pwede ka nimo siya i-right click then kini siya. Ang kini siya ang nagsugod og 11, mao ni siya ang ah, latitude. Yung kining 124 ang longitude na siya. Basin mo yung idea ano, ang longitude is latitude. So mao na siya ang exact location nato diri sa map. So para lang ma-aware mo, so for example, if nakagipangita nga tawo, makuha na nimo ang iyang exact location based sa longitude ug latitude niya. So the same concept na siya sa GPS. So mo siya, mo na meaning niya. So coordinate system na siya nga gigamit international. So gi-consider na siya tanan nga device labaw na mga Android naa jud ana. So pwede na to siya gamiton.
So ako lang balik ko no, imo na siya i-right click, then i-click na siya, makapin na siya. Then ato siyang ilisan ang default position. So ang kini nag-una mao ni ang latitude niya kini siya ako lang ni siyang i-copy kay mo ni siya ang longitude niya. So if ato siya i-update, so nakita na siya. Medyo dako lang siya ang map. Then para ato na siyang ma-change, pwede mo i-change ang zoom. Ang pinaka-high di ani is 19. Pero ako lang siyang i-16. So if imo siyang i-16, so makita nimo nga nadyo ko sa diri nga pa. Then pwede po nimo siya ilisan. Pwede ka mag-terrain, pwede ka mag-satellite. So inana iyang setup. So ana siya ka-easy pag implement og map. So easy ra kayo. So mo na ang sa activity 4 nato no, simple ra jud kayo. Easy na lang kayo ang pag-implement ani karon tungod sa mga API na. So mo na nga ang pag-create og mga application karon easy na lang jud kayo. So that's it.